Share ko lang sa inyo guys, no. Kung makikita nyo kasi yung ganito guys, na 220 volts delta, tapos 380 volts Y. Ang symbols nito na V at saka delta, ibig sabihin volts delta ito. Itong V at saka Y, na baliktad ang Y, ano ito guys, volts Y ito. So ang ibig sabihin nito guys, pag nakakakita kayo ng ganito, 220 volts at saka 380 volts, matic ito guys, na dual voltage ang ating motor. So, pwede nating mapatakbo ang ating 3-phase motor. Ito yung 3-phase motor. Oh. Sa 380 volts, ang connection niya ay Y. Tapos ang ampere rating niya, na kaya niya hanggang 3.75 ampere lang. Huwag tayong lumagpas sa ampere rating ng ating nameplates ng ating motor. Uulitin ko, pag 380 volts ang ating supply sa ating motor, dapat ang ampere rating niya ay 3.75 ampere lang. Huwag tayong lalagpas doon. Dahil pag lalagpas tayo guys, iinit ang ating motor, ang insulation niya. Ito kasi yung insulation class F niya. Oh. Iinit ang insulation ng ating coil, from time to time masusunog ang ating motor. Dapat, pag tumatakbo ito guys, pag mayroon siyang load, para ma-maintain na hindi siya iinit, dapat ang ampere niya hanggang 2 ampere lang. Ang pinakamataas 2.5, pwede na rin yun 2.5. Pero pag magiging 3.5 ampere na, delikado na yun, napakadelikado na. Dapat nasa 2.5 ampere lang ang kanyang maximum na dapat niyang makarry. Dahil pag sumobra dyan, delikado talaga ang motor ninyo. Ayon na rin sa aking experience. Ngayon naman, kung ang available current natin ay 3-phase to 20 volts, ibig sabihin, pwede natin mapatakbo itong motor natin sa 220 volts power supply. Ang connection naman niya ay delta. Ang unang connection kasi itong Y, no? 380 volts. Tapos ang pangalawa naman, delta. Ito siya guys, hindi ito single phase ang connection nito. Marami kasi nagtatanong, sabi, sir, ano bang connection nitong 220 volts? Diba yung single phase ba ito? Yung dalawa lang ang linya from neutral to line 1. Hindi ganun guys. 3 phase pa rin ang supply nito. Katulad ng transformer, pag mayroon kayong transformer, 380 volts sa primary, tapos ang secondary, 220 volts, 3 phase pa rin yun. Ito ang dapat mong isupply ay 3 phase, hindi single phase. Tapos ngayon, ang ampere rating niya, ang kaya niya hanggang 6.5 ampere ang 220 volts natin. Pag 220 volts ang ating gamitin na 3 phase, dapat 6.5 ampere lang ang kaya niyang madala. Huwag natin lagpasan na hanggang 7 ampere dahil iinit ang coil ng ating motor at masusunog ang ating motor. Dapat mga 3 ampere lang o di kaya 4 ampere, okay pa yon. Pag 5 kasi parang delikado na, pero hindi ko pa nasubukan na ang 5, pero para sa akin delikado na. Siguro mga 4, 4.5 pwede pa. Pero pag 5 tapos 5.5, naku po, delikado na rin sa motor. Madali na siyang uminit. So yun siya guys, no? Marami kasi nagme-message sa akin ng mga baguhan. Pag ganito kasi makikita nyo sa motor, ibig sabihin dual voltage ito. Matic yan. Pwede nyong supplyan ng 3 phase to 20 volts, delta connection. Pwede rin ninyong supplyan ng 380 volts, 3 phase, Y connection naman. So yun lang guys, para sa mga baguhan.